Tutuldukad na ng Land Transportation Office ang pagbiyahe ng mga sasakyan na walang rehistro sa pinigting na no registration, no travel policy. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Simula sa susunod na linggo, asahan na ang random checkpoint ng Land Transportation Office para sa mahigpit na pagpapatupad sa no registration, no travel policy. Matapos mapag-alaman na sa 38 milyon na mga sasakyan sa bansa, 14 milyon lang ang rehistrado sa LTO at higit 24 milyon dito ang unaccounted o hindi rehistrado. Aabot rin sa 37 billion pesos ang revenue na nawawala sa gobyerno dahil dito. I hope there are less apprehensions, more voluntary compliance. So yun yan. Pero alam mo, yung checkpoints talagang isa-strictohan natin yan. No? They will be randomly scattered throughout the city, sa labas ng syudad, ganun, to ensure full compliance. Pero nag-outreach talaga tayo. Dito sa tanggapan ng LTO sa East Avenue, tambak ang mga impounded na sasakyan. Karamihan dito ay mga public utility vehicle at inaasahang madadagdagan pa ito sa mahigpit na pagpapatupad ng LTO sa no registration, no travel policy. Pero ang LTO mas nais na kusa ng magparehistro ang mga operator para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Road safety, no? Kasi di natin na-inspection. Mas lalo kung pampubliko sa sasakyan yan, talagang nalalagay sa alanganin yung ating mga pasahero. So that's number one. Kaya gusto natin ma-implement na gusto. Impounded na sasakyan at multang 10,000 piso. Ang parusa sa mahuhuling may gamit na hindi rehistradong sasakyan. Sa datos ng LTO, pinakamalaking porsyento ng mga hindi rehistradong sasakyan ay ang mga motorsiklo, na 70% ng 24 million unaccounted vehicles. Bumaba naman ang 20% ang mga nagpaparehistro ng public utility vehicle. Hindi inaalis ng LTO ang posibilidad na malaking epekto ang pandemya kaya dumami ang unregistered vehicle. Sa terminal ng jeep na ito sa North Avenue, Quezon City, naging sampayan na lang ang ilang mga unit ng jeep matapos hindi na ibiyahe simula noong pandemic. Dahilan, magmula nung mag-pandemic, wala lang makabiyahe. Wala ka naman sasakay eh. Pangalawa, yun nga, itong mga operator, wala na rin silang driver na makuha, yun ang isa pang dahilan. Wala na rin yung operator eh. Namatay na yung operator, tinigil na rin yan. Bakit di na pumasok? Wala na rin bumiyahe. Dahil unang-una, mahina na rin biyahe talaga rito eh. Nagsabi naman ng LTO na lilinisin nila ang kanilang datos. Papadaliin na rin ang proseso sa pagpaparehistro ng sasakyan online. We would also slowly transition to online registration so that ang huling face-to-face nila sa LTO ay yung pag-inspect ng vehicle. After that, they don't have to go to the district offices anymore to register their unit. Kasi pupunta pa district office eh. Ngayon, di ka na kailangan pumunta ng district office, tuturuan natin sila mag-online registration. Sa LTO Region 5, naglagay na sila ng Digital Citizens Charter kung saan gamit ang tablet ay makakapag-avail na ng serbisyo ng LTO offline. Plano rin ng LTO na higpitan na ang inspeksyon ng mga sasakyan bago makakuha ng rehistro sa susunod na taon. Kung saan bukod sa visual na pag-check sa mga sasakyan, gagamit na rin ng makinarya para matiyak ang roadworthiness nito. Karen Villanda para sa Bayan.